Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 15. Ang sinasabi rito ay, sa halip sa pamamagitan ng salita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Ang tunay na pag-ibig ay totoo, ngunit ito ay napakabihira. Ito ay kapag nalimutan mo ang tungkol sa iyong ego at ihinto ang pagkuha ng mga bagay na personal. Ito ay kapag mahal mo at sinusuportahan mo ang ibang tao nang walang pasubali, nang walang hinihintay na kapalit. Ito ay kapag hindi ka toxic sa ibang mga tao. Samantala naman ay ang peking pag-ibig ay higit pa sa tungkol sa pagmamanipula at pagbibigay kasiyahan sa mga personal na pangangailangan, anuman ang nararamdaman ng ibang tao. Ito ay nakakalason, nakakaubos, at hindi nakatumbas ng halaga. Ang tunay na pag-ibig ay kahanga-hanga, sadyang isang dalisay na kaligayahan, at sa kabilang banda naman ay ang peking pag-ibig ay masama at maaaring mas mataas na tsansa na masira ka. Laging hanapin ang tunay na pag-ibig at huwag magsettle sa kung ano ang pagkukulang. Ang pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig ay ang pagsasalita ng tama sa doktrina at ang nagmumula sa buhay na nakatuon sa Biblia sa isang taong nangangailangan ng pagtutuwid. Ito ay ginagawa sa isang pag-ibig para sa kapakinabangan ng isang nangangailangan ng ilang pagsasaayos sa kanilang mga saloobin o kanilang mga aksyon. Marahil ay iniisip mo na mayroon akong sapat na mga problema sa sarili kong buhay at tiyak na hindi ko kailangang lumikha ng ikit pa sa mga ito. Ito ang dapat nating tandaan. Hindi ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa espiritual na kapakanan ng iba. Ginagawa rin natin ito dahil ito ay isang utos. Nasasabi nating mayroon tayong pananagutan na magsalita ng katotohanan sa pag-ibig, hindi lamang dahil ito ay isang utos, kundi para rin sa kadalisayan ng simbahan. Kapag hindi natin pinaharap ang isang makasalanang kapatid, pinahihina natin ang kasiyahan ng buong simbahan. Gayon din ang pagliligtas sa isang kaluluwa mula sa kamatayan. Pagtulong sa kanya na tumalikod mula sa pagkakamali ng kanyang landas ay isang karapat-dapat na dahilan para gawin ito. Sinasaklaw din natin ang maraming kasalanan. Nangangahulugan na ang pagkakasala ay humihinto sa halip na magpatuloy at malantad sa harap ng iba. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotion.